Kayo po ba ay naniniwala doon sa lumalabas na mga bali-balita ngayon na ito daw, ang binigay daw na datos sa mga kupal na mga taga-PNP, ito punyetang tong babae na to, no? Itong kupal na to, no? Napakasinungaling talaga ng hayop na ito. Nung nakaraan, nagsosorry siya kay Senator Bongo. Pero nagdadahilan siya na dumating na daw kasi yung sasakyan, na iwanan na daw siya, kaya siya nananakbo. Nagsosorry ka dahil hindi mo sinagot si Senator Bongo, pero nagsisinungaling ka by saying paalis na yung sasakyan o parating na yung sasakyan, kaya naiwanan ka na, kaya nananakbo ka. Nakita naman natin kung bakit ka nananakbo kay Senator Bongo eh. Nananakbo ka kay Senator Bongong, hinayupa ka dahil ayaw mo sumagot sa kanyang mga tanong. Kaya nga, yung pambabastos kay Senator Bongo sa isang sitting senator, oo, wag ka mag-alala, darating din ang araw para sa iyo. Sana Senator Bongo, gantihan mo tong kupal na ito. Oo, sana tanggalan mo ito ng lahat ng kapangyarihan. Tanggalan mo to ng kapangyarihan bilang isang pulis, dahil hindi tama na ang pulis sinungaling. Ito nuknukan ng sinungaling tong hinayupak na ito. Oo, talagang talagang reyna ng kasinungalingan itong babaeng ito. Mantakin mo ang binigay sa ating datos ay nasa around 60,000 nationwide. 60,000 nationwide daw yung nag-celebrate nitong birthday ni Pangulong Duterte. Mga around 240 to be exact yung iba't ibang rallies na na-monitor natin. But as to the estimated number ng nag-participate ay mahigit 60,000. Hindi ko alam kung ano itong 240 na sinasabi niya. Is this 240 sites buong Pilipinas? Because masyado madami itong 240. Okay? Pero ang sinasabi niya dito, mga bossing, meron kasi dyan mga nagdi-divide. Oo, sabi nila kasi yung 60,000 na nag-participate divided by 240, more or less, lang yan, ilan lang yan. I-divide natin 60,000 divided by 60,000 divided by 240. Lumalabas 250. Di ba? Mga around 240 to be exact yung ibang rallies na na-monitor natin. So, tama yung kanyang So, dito, so parang lumalabas 250 lang yung mga tao kung i-divide mo sa 240 yung 60,000. Pero, ang sinasabi niya dito, may mga na-monitor silang mga pag-rallies. Hindi niya sinasabi dito ang gulo-gulo kasi ng statement nitong babaeng to kasing gulo ng kasarian niya Itong 240 na sinasabi niya, yung mga nakita daw nila ng mga rallies. Ayan, iba't ibang rallies na na-monitor natin, 240. Hindi yan bilang ng rally. Kasi ilan lang naman yung rallies na naganap sa buong Pilipinas I think wala namang 50 yung rallies nationwide. So, yung 240 is not the rally na inorganize ng hiwa-hiwalay. Hindi po. Yung sinasabi niya, yung nakikita daw nila na mga mga tao diyan sa mga rallies na pinuntahan nila or minonitor nila, 240 lang daw yung mga tao, more or less 250 person. Putang ina. Police Brigadier General Jean Fajardo, hindi ko alam ko abogado ka, alam ko rin naman na hindi tanga mga pulis, okay? Pero sa mga sinasabi mo, parang ang bobo-bobo ninyong mga pulis. Kasi ikaw bilang isang general, bilang nakakataas sa ranggo, dapat ikaw pinakamatalino sa inyo. Kung ikaw bobo ka, ano kaya yung mga mas mabababa ranggo sa'yo? Di mas bobo sa'yo. Tama ba naman na 240? Nakita mo ba yan? Yung tao na yan sa may Davao? Nakita mo kung gaano karami yan? Sa tingin mo 240 yan? Kahit tanga ka, kahit bulag, hindi maniniwala na 240 lang yan. O sabihin na natin wag sa Davao. Punta tayo ng Kidapawan. Pumunta ka ng Davao del Norte. Diyan sa may lugar ni Hubahib. Nakita mo kung gaano karami. Walang 240. Sobra-sobra yun, ma'am.
So hindi ko alam kung hari at reyna ka ng fake news. Hindi ko alam kung hari ka o reyna eh. Pero hindi ko alam kung fake news ka. Pero ang alam ko, sinungaling ka. Abogado ka pa naman tapos nagsisinungaling ka. Unang-una sa lahat, pulis ka pa naman. Dapat kapita-pitagan ang inyong uniforme. Dapat walang halong kabalbalan. Pero bakit putang ina napakasinungaling mo? Yun ang hindi ko talaga maintindihan, ma'am. Bakit sobrang sinungaling nyo? Pwede nyo namang sabihin kitang-kita naman ng tao eh. Pwede nyo namang sabihin na marami talaga ang umattend diyan sa birthday celebration ni Pangulong Duterte. Hindi naman tangang Pilipino eh. Ginagawa nyong gago mga tao eh. Kayo mismo nasa kapangyarihan, kayo yung nuknukan ng sinungaling. Ginawa nyo na yan sa Kingdom of Jesus Christ eh. Akala nyo ba kaya nyo pang ulitin yan dito sa mga nangyayari ngayon sa bayang Pilipinas? Hindi napapayag ang mga Pilipino na loko-lokohin ninyo. Mga siraulo pala kayo. Mantakin mo. 240 yung mga na-monitor nyo. Saan yan? Ilagay mo kung saan yung 240 na mga taong umattend. Kasi as far as I know, nakamonitor kami sa lahat ng mga pagtitipon-tipon. Alam nyo ba, yung unang araw namin dito sa Thailand, ang ano lang namin nun is 150 lang talaga yung in-expect namin na darating. Kasi nga, maliit lang yung venue na naarkila natin. 150. Ano yun? Isang kwarto lang yun, ma'am. Yung dagdagan mo ng 100, 2 kwarto lang yun. Yung 250. Mantakin mo na puno namin yung kwarto na yun ng 150. Dagdagan mo na ng 100, ganun ang itsura ng 250. O sige, sabihin na natin yung pangalawang araw ng Thailand. Meron lang din silang inarkila na isang kwarto sa isang abandonadong mall. Ang umattend doon, siguro mga ganun, mga nasa 300 na mga Pilipino. Isang kwartong malaki lang po 'yun, ma'am. Siguro naman, marunong ka naman, siguro bilang isang abogado, bilang isang general, marunong ka naman siguro ng surveying, di ba? Makikita mo yung tao na yan, ilang square foot yan, ilang square meters na lang, o ilang square meters or ilang square foot yung yung area na yan dyan sa Davao. O nakita mo, yung mismong nakikita dyan sa picture sa background mo, ilang square meters yan. Ilang tao bawat square meters ang magkakasya. O yun, bilangin mo kung sapat ba yung 250 na sinasabi mo. Diyan nga lang sa may Liwasang Bonifacio at saka diyan sa may diyan sa may Menjola yung nagpunta diyan, hindi lang yan 240. Kasi kung 240 yan, hindi sana kayo natataranta. Kung 250 yan na mga Pilipino, sana hindi nyo dinisperse yan. Diba? Pero the fact that you dispersed it, the fact na nakiusap kayo na wag kayo dito, it means kinakabahan na kayo kasi ang dami na niyan. And isa lang sa mga yan yung tumakbo or tumalon papasok ng Menjola na yan at lahat yan nakapasok sa loob, hindi nyo na yan kayang kontrolin dahil mas madami na ngayon tao kaysa sa pulis. Kaya ito lang naman ang panawagan natin kay Brigadier General Jean Fajardo. Unang-una sa lahat, meron ka ng region na inassign na sa'yo. Bilang isang general, ikaw ay naka-assign na sa region ng Bulacan. Bakit hindi ka na lang mag-focus dyan sa probinsya mo? Bakit ang hilig mo pang magsalita? Nangangarap ka rin bang maging PNP chief? Katulad ni General Torre. Huwag tayong masyadong ganid sa kapangyarihan, ma'am. Alam ko na pangarap nyo yan, pero yung gumawa kayo ng kasinungalingan para lang sa katuparan ng mga pangarap nyo, hindi po yan ang training ng mga pulis. Hindi po dapat nagsisinungaling ang mga pulis. Dapat ang integrity ng pulis ay intact. Kaya sana magdalawang isip ka dahil imbis na baka makatulong yan sa karir mo, yung pagsisinungaling mo, baka yan ang maging hudyat ng pagkasira ng pangalan mo, hindi lang ng pangalan mo, pati ng buong kapulisan. Nakakahiya kayo. Ang lalaki ng mga sweldo nyo. Sweldo ng taong bayan, pera ng taong bayan yung pinapasweldo sa inyo. Mga nakaupo lang kayo sa mga opisina nyong di-aircon. Pinahihirapan nyo yung mga pulis na mabababa ang ranggo sa inyo na pinahaharang nyo sa mga tao. Tapos eto lang ang ginagawa ninyo sa pera ng taong bayan, sa sweldo ninyo na pinaghirapang buwis ng taong bayan. Yan, magsisinungaling kayo doon sa mga taong dapat pinoprotektahan at pinagsisilbihan ninyo.
Kaya I'm calling on PNP na i-call out nyo itong general ninyo. Paano kami magtitiwala sa pulis kung yung mga pinuno puros mga sinungaling at puros mga luko-lokot loka-loka? Hindi ba? Oh, mantakin mo sa dami na yan, sa dami na ay ko nga sa inyo, hindi nyo na yan maitatago. Noong nakaraan, sinabi nitong sinungaling na to, yung pulis hindi daw umiiyak. Nagpapahid lang daw ng luha. Bakit mo kailangan magsinungaling? Magkano ang natatanggap mo para lang magsinungaling ka? Yun ang gusto nating malaman. Kasi baka mamaya yan, kaya sobrang sinungaling mo, laki-laki na pala ng kinikita mo, mahiya naman kayo, i-share nyo naman yan doon sa mga pulis na pinahihirapan ninyo. Ito ay nagtatanong lang tayo, hindi tayo nag-aakusa. Pero minsan kasi mapapaisip ka bakit kailangan magsinungaling? Wala namang dapat pagsinungalingan. Nakikita naman ng dalawang mga mata namin yung dami ng mga tao. Katulad nung nandiyan sa may KOJC compound. Warrant of arrest ng ibang tao at naka-address sa ibang lugar yung ipinresenta ni Torre. Pero para sa inyo, tama pa rin yun. Anak ng tinapay, talagang nandito tayo ngayon sa sitwasyon na sobrang lala. Rampant yung pagnanakaw ng mga nasa gobyerno, rampant yung pambubudol sa mga tao, tapos yung mga pulis na dapat pinagkakatiwalaan natin dahil kapit-apitagan yung kanilang reputasyon. Ganito ang mga pinaggagawa, puros mga sinungaling. Nung nakaraan, sinabi ninyo na yung mga nagda-drugs na nahuhuli nyo, hindi naman lahat puros mga addict, yung iba naman recreational. Yung iba ginagamit nila dahil nag-overtime. So it's as if imbis na dinidemonize natin yung mga masasamang dulot ng paggamit ng droga, parang ginajustify pa ninyo na may magandang dulot to sa tao. Anong klaseng mga pulis kayo? Kaya naman pala kayo galit na galit kay Pangulong Duterte. Kaya naman pala tinrider nyo ang bayang Pilipinas at si Pangulong Duterte. Kasi suportado nyo yung mga gumagamit ng drugs. Yun ba yung gusto nating palabasin? Neto na naman nakaraan, nagagalit kayo sa social media. Kasi social media daw ang nagpapakalat ng balita na ito daw yung crime rate daw sa Pilipinas ay tumataas. Sa listahan nyo naman, bumababa. Paano nga kami maniniwala sa inyo? Puro nga kayo sinungaling. Sinabi ni Bongbong Marcos, walang baril sa KOJC. Alam nyo naman na meron, na pumasok ng mga baril dyan yung mga pulis. Alam nyo naman na meron, pero hindi nyo kinokorek si Bongbong. Kasapakat nyo si Bongbong sa pagsisinungaling. So ngayon, sinisisi nyo social media dahil kumakalat yung mga krimen. O katulad nyan, may mga mga instances ng barilan na naman. Instances ng mga ambushes. May mga instances ng mga riding in tandem na naman. Anong magagawa ninyo kung kumakalat sa social media yan? Iyon ang katotohanan So ang gusto ninyo, kontrolin yung social media para yung inyong sinasabi na ganito lang yung krimen, ma-justify ninyo dahil kontrolado nyo pati social media. Di nakapagsinungaling kayo ng legal. Ganun ba yung gusto ninyong mangyari? Abay, maling-mali po yan, ma'am. Hindi po tama at kailanman hindi magiging tama yung pagmamanipula ninyo. Hindi kasalanan ng social media kung bakit maraming krimen ngayon. Ang may kasalanan po ng krimen ngayon is yung kaluwagan ninyo sa krimen. Nakatuon kasi kayo sa politika Nakatuon kayo sa mga Duterte, nakatuon kayo sa Davao, pasamain ng Davao, hulihin si Baste, nakatuon kayo sa ganun. Hindi kayo nakatuon sa paglaban sa krimen. Yun ang lagi nating sinasabi, mga bossing. Kaya ako, sawang-sawa na ako sa kasinungalingan nitong PNP na ito. Lalong-lalo na ito si Jean Pardo. Jean Pardo, kaya namin bilangin sa mga kamay namin kung ilang beses ka nang nagsinungaling sa bayan. Hanggang ngayon, saan ka kumukuha ng kapal ng muka para humarap sa taong bayan na nagpapasweldo sa'yo para lokohin mo harap-harapan? Maling-mali po yan, General Fajardo. Kasalanan ng mga kriminal kung bakit mataas ang crime rate ngayon. Hindi kasalanan ng social media.
It's just that social media mas na pinagkakatiwalaan na ngayon kaysa sa media. Kasi nga ang media kinokontrol yung mga numero. Gusto nyong palabasin na nung panahon ni Duterte, mas marami talagang naaaksidente at krimen kesa ngayong panahon ni Marcos. Kaya gusto nyong kontrolin ng social media, patahimikin ng mga vloggers, kasi nga hindi nyo kayang kontrolin, hindi nyo kayang hawakan sa leeg. So ito, tingnan nyo, titigan ninyo maigi itong mukha nitong hinayupak na ito. Ito ang mukha ng kasinungalingan sa PNP. At sana sa mga uniformadong hindi sinungaling dyan sa PNP, dahil hindi naman lahat sinungaling katulad nito, ni Marbil at ni Torre, sana i-call out ninyo itong mga ano ninyo, itong mga pulis ninyo, na itong mga general ninyo na kapitapidakan at sinusundan pa naman ninyo, na itigil na nila yung pagsisinungaling. Magsilbi na lang kayo sa taong bayan, hindi kayo kasali sa politika. Protektahan nyo mga Pilipino mula sa mga masasamang loob. Huwag kayong masyadong naka-standby sa politika, dahil hindi po yan ang trabaho nyo, mga putang ina ninyo. Ayan, hindi ba? Namura na naman tuloy kayo ni Boss Dada. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong